Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Blended de Los Santos Zark Edo ng Taytay Palawan. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon. Shoutout po sa iyo Idol Alvin Puyat at sa asawa mo na si Pipang na mahilig sa tax. Shoutout po sa iyo Idol Jepoy Avila. Shoutout po sa iyo Idol Junbel Capistrano at sa mga taga-MV Maria Teresa sa Naga City, Cebu. Shoutout po sa iyo Idol Emil Talagtag. Shoutout po sa iyo Idol Rome Fajardo ng Malaysia. Shoutout po sa iyo Idol Arturo Abrio at sa asawa mo na si Miles Belriano. Shoutout po sa iyo Idol Glendo Magsalay ng Cotabato City. Shoutout po sa iyo Idol Paulo Rives at kay Boss Kokoy Peanut Butter ng Iligan City, Tambacan, Purok 1A. Shoutout po sa iyo Idol Marie Har Abe at sa pinakamamahal mo na asawa na si Kenny Marie at kay Baby Princess. Shoutout po sa iyo Idol Rems Pag-ala. Shoutout po sa iyo Idol Vibe Vortex. Shoutout po sa iyo Idol Miko Biagkong at sa asaw mo na mabait na si An-An. Shoutout po sa iyo Idol Joyce Tuyor. Shoutout po sa iyo Idol Michael Duong ng Aloran. Shoutout sa iyo Idol Jason Del Lova pati kay Miss Jennifer Besana Yobet ng Rojas City, Capiz. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Mantalaba. Shoutout sa iyo Idol EJ Capistrano. At shoutout po sa iyo Idol Harold at sa mga tao-gama ng Cavite pati sa pinsan mo sa Lopez family. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, makikita natin na nagawa ni Chorang yung maarang ang malakas na pag-atake ni Yuseong. Ginamit ni Yuseong ang Art of Frost, kaya nagkaroon ng yelo ang paligid ng sandata ng ating bida na kinagulat naman ni Chorang yung. Sa isip-isip nito na gumagamit si Yuseong ng apoy at yelo ng sabay, kung may dalawang puso ba ito sapagkat kaya niya gumamit ng dalawang elemento. Subalit makikita natin na mas lalo si Chorang yung nagagalit sa nangyayari, kaya malakas na nagpalabas ito ng aura at nagsisitalsikan ng lahat ng nakapalibot dito. Kahit na si Ryohecho at Giho pati ang iba pang nakapaligid ay naramdaman ang malakas na aura ni Chorang yung. Kahit na si Soso, Bongdeala at Sona ay naramdaman din ito, samantalang ang ating bida ay napatalsik sa lakas ng aura na pinalabas ni Chorang yung. Nagawa naman ni Yuseong na mapigilan ang pagtalsik niya, subalit mabilis na sumugod agad si Chorang, at nagpaikot-ikot ito sa ere habang papalapit kay Yuseong. Nagulat naman ang ating bida dito habang nakatingin sa taas, naghanda na din si Chorang yung para umatake, at ginamit nito ang technique na Lustrous Plum Blossom Blade 7th Technique, Blossoming Petal Rain. Makikita natin ang malakas na pag-atake ni Chorang yung. Sinabi ni Chorang yung gamit ang telepathy na malaki ang natulong sa kaanya ni Yuseong. Kung hindi dahil kay Yuseong ay hindi siya maliliwanagan sa maalamat na Lustrous Plum Blossom Blade. Pati na rin hindi sana siya makakaisip na pumunta sa Mount Yo at doon ay nadiskubre niya ang tunay na kapangyarihan at transcendence, na para bang sinadya ng langit na dalan si Yuseong sa mundong ito para sa kanya. Kaya kung ano ang lakas na meron siya ngayon ay si Yuseong ang dahilan dahil sa kagustuhan niyang tapusin ito. Ang kalooban ng langit, ganyan niya napagdesisyonan na tignan ito, dahil sa pag-iral ni Yuseong Dan, at sa patuloy na paghaharap sa taong wala bilang na ito, natuklasan niya ang isang kuweba sa mga oras ng kanyang isolation training. Kung para kay Yuseong ay kinukonsidera niya na tabla ang kanilang laban, ngunit para sa kanya ay kinukonsidera niya ang una at pangalawang laban nila bilang pagkatalo. Kahit anong pilit, paghihirap at pagsasanay niya, hindi niya pa din kayang matalo si Yuseong, at sa tuwing naglalaban sila ay mas lalo pang lumalakas ang bastardo na ito, para itong isang matandang veterano na bumalik sa kanyang nakababatang sarili at kumuha ng mga bagong pamamaraan, samantalang siya ay isang daga lamang na nakaipit sa isang gulong. Ano pa ang pwede itawag dito bukod sa salitang pagkatalo? Ito ang naging rason kaya umalis siya sa institute para pumunta sa Mount Yo para magsanay, at sa pagpunta doon ay may dalawang paraan para makapunta sa lugar ng pagsasanayan, ang hagdan, o isang matarik na bangin. Sigurado siya na si Yuseong ay pipiliin ang matarik na bangin kaysa sa hagdan. Kung gusto niyang matalo si Yuseong ay dapat ay gawin din niya ang ginagawa nito. Isang manipis na patak, isang mataas at mapanganib na bangin na walang tapakan.
Wala pang nakarating sa training ground sa pamamagitan ng pag-akyat sa bangin na ito, at naisipin na mamamatay siya ng walang kabuluhang kamatayan nang hindi pa napapaluhod si Yuseong sa harapan niya. Makikita natin na nagawa ni Chorang yung na makahawak sa isang puno, napapabuntong hininga na lang siya sa pag-aakala na mamatay na siya. Ang plum blossoms, parang tadhana ang isang puno ng plum na tumubo sa gitna ng bangin, doon siya nakaranas ng milagro, nagtataka na lang siya sa nakikita niya, isang kuweba na nakatago sa isang lugar na tulad nito, isang hindi maisip na himala na kung saan ang tunay na kapangyarihan ng transcendence ay itinago. Makikita natin ang malalakas na aura na nakapalibot kay Chorang Yung habang patuloy na inaatake si Yuseong. Sa sobrang lakas ng aura ni Chorang Yung ay nagsisitaasan na lang ang mga bato sa paligid niya. Sinabi ni Chorang Yung kay Yuseong gamit ang telepathy na ito ang tunay na kapangyarihan. Sa lakas ng pag-atake ni Chorang Yung ay direktang tumama kay Yuseong ang mga aura na nakapaligid kay Yuseong. Napapasigaw na lang ang ating bida sa sobrang sakit ng pagkakataon sa kanya ng atake. Napalakad naman si Giho nang wala sa oras. Sinabi nito na ito na ang oras para itigil ang labanan na ito. Subalit bigla siyang hinawakan sa kamay ni Gukwon. Naiinis naman na tinanong ni Giho kung ano ang ginagawa nito. Sinabi pa ni Giho na bitawan ang kamay niya. Ayon naman kay Gukwon na hindi ni Giho mapipigilan si Chorang Yung sa lakas nito ngayon. Sinabi naman ni Giho na si Chorang Yung ay mas malakas kay Yuseong. Alam niya na iyan ang gusto iparating ng isip bata na tulad ni Chorang Yung na makita ng mga tao. Kaya kung ganoon ay hahayaan na nila na si Chorang Yung ang pinakamalakas dito. Ayon naman kay Gukwon na kahit siya ay hindi niya kayang tumagal kay Chorang Yung sa lakas ng kombinasyon ng teknik nito, kung sa tingin ba ni Giho ay may magagawa ito para pigilan si Chorang Yung. Sinabi naman ni Giho na wala nang pakialam si Gukwon patungkol doon, subalit mas lalo pang lumapit si Gukwon kay Giho. Sinabi ni Gukwon na kung kaya man lang ba ni Giho na manalo mismo sa kanya bago tangkain nito labanan si Chorang Yung. Ayon kay Giho na mukhang tama ito, may laban pa pala silang hindi natatapos. Sa tingin niya na ito na ang tamang araw para wasakin niya ang malaking ilong ni Gukwon. Agara naman na gumit na si Ryohecho sa dalawa at pinapatigil ang mga ito. Sinabi ni Ryohecho na si Chorang Yung ang unang umatake kay Yuseong at gusto nitong patayin si Yuseong kaya kailangan nilang itigil na ang labanan na ito. Ang kailangan lang nilang gawin ay ang magsama-sama sila para pigilan ang mga ito. Samantalang habang papalapit kay Yuseong ay sinabi ni Chorang Yung na tulad ng sinabi ni Yuseong kanina, wala na sila ngayon sa harap ng Mount Wasek. Habang papalapit, ay binulong ni Chorang Yung na kung hindi ba nagtataka si Yuseong kung bakit walang naglalakas ng loob na pigilan ang nangyayari kahit na tinuturing bayani ito. Samantalang inatake niya ito ng walang rason, siguro dapat ay may pumipigil sa kanya dahil sa pag-atake na iyon. Sumigaw naman si Sona at tinatanong kung ano ang ginagawa ng mga disipulo ng Institute, bakit hindi nila pinipigilan si Chorang Yung. Napatahimik lang ang mga disipulo ng Institute dito. Sinabi ng isang disipulo na ang mga plano ni Yuseong ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid niya at ang iba pa nilang kasamahan. Nagagalit naman na sinabi ni Sona na hindi dahil sa plano ni Yuseong ito, namatay ang kapatid nito dahil sa pagdating ni Mamoru Miyamoto. Nakita niya mismo ang nangyari. Bigla naman sumigaw ang pinakakupal sa lahat ng kupal na si Taegijong at sinabi nito na ang plano ni Yuseong ay ang maiwasan ni Yuseong na makalaban ang halimaw na si Mamoru Miyamoto dahil isang duwag ito. Sinabi naman ng isang disipulo na tama si kupal na Taegijong. Ayon naman sa isa pa na iniwan sila ni Yuseong para labanan si Mamoru Miyamoto. Ayon pa sa isa na buti na lang ay hindi nila nakasalubong si Mamoru Miyamoto kung hindi baka patay na din sila dahil sa plano ni Yuseong. Naiinis naman na sinabi ni Ryohecho na kung ano ang mga pinagsasabi ng mga ito, nang dahil sa plano ni Yuseong ay nailigtas nila ang lahat sa Zhejiang. Nagagalit naman na sinabi ng isang disipulo na ang pagligtas sa Zhejiang ay nagbenepisyo lang sa Imperial Family hindi sa Murem Alliance. Ayon pa sa isa na ang mga buhay nila ang kapalit sa pagligtas sa mga ito dapat ay hindi na nila tinanggap ang misyon. Patuloy na nag-uusap-usap ang mga disipulo at hindi pabor sa nangyayari sa digmaan. Napatahimik naman si Sona at Ryohecho sa mga naririnig nilang bulong-bulungan.
Sa isip-isip ni Sona na ito ba ang mga bagay na dapat nilang sabihin bilang ang pinakamahusay na disipulo ng Higher Institute of Murem, samantalang sinabi ni Chorang yung natignan ng mabuti ni Yuseong ang mga taong sumusuporta dito, ang lahat ng tunay na matatapang na mandirigma ay namatay sa digmaan, habang ang mga duwag na sumusuporta kay Yuseong ay nagtago para mabuhay, ang mga mahihinang nilalang na mga tulad nito na hindi man lang nila kayang ipagtanggol ang mga sarili nila lang ang nagkukonsidera na si Yuseong ay isang bayani, ang ibig sabihin lang nito na wala sa mga tunay na mandirigma ang kumikilala na bayani ito, makikita natin na nagdilim na ang paningin ni Yuseong sa mga naririnig niya, sa isip-isip ni Soso na kung ano pa ang mga pinaggagagawan ni Yuseong. Kailangan na nito ipakita sa lahat kung gaano talaga ito kalakas, samantalang napapangiti na lang si Yuseong habang sinasabi na kung yan ba ang ibig sabihin ng pagiging bayani, na bahala naman bigla si Chorang yung sa nakita nitong hitsura ni Yuseong kaya napaatras siya bigla palayo dito. Agara naman na nawala si Yuseong sa harap nito habang sinasabi na kung kailangan pa ba ni Chorang ng ibang paliwanag, sa isip-isip ni Chorang yung na kanina pa siya nagtataka kung kailan ni Yuseong gagamitin ang espesyalidad nito at ito ang scattering image. Habang nasa likod ay nakangiti na sinabi ni Yuseong na paggawa ng isang bagay na hindi kayang gawin ng mga regular na tao ay ang pagiging bayani, agara naman na naglunsad si Chorang yung nang atake sa likod subalit biglang nawala si Yuseong, subalit naghanda ulit si Chorang yung nang isa pang malakas na pag-atake habang sinasabi na napakasisiw lang para sa kanya basahin ang mga galaw ni Yuseong, sabay gamit ng isang teknik na Conquering Snow Blossom habang sinasabi na hindi na siya kayang talunin pa ng scattering image ni Yuseong. Subalit biglang nagtaka at nabahala na lang si Chorang yung sa nakikita niya, habang ang ating bida naman ay nasa itaas na ng ere, napagtanto ni Chorang yung na hindi pala isang scattering image ang ginamit ni Yuseong, ang ginawa lang nito ay ang simpleng pagtalon sa taas ng ere, samantalang makikita natin na ginamit ni Yuseong ang kakayahan niyang leap kung saan ay pwede siyang tumalon ng 2 beses sa ere. Tinanong ni Yuseong kung alam ba ni Chorang yung kung anong termino ang ginagamit nila sa pagtukoy sa mga bayaning iyon, mabilis na bumulusok si Yuseong pababa habang sinasabi na ang termino na ito ay ang Murem. Ginamit ni Yuseong ang teknik na Dual Weapon Art Third Technique, One-Handed Dual Waterfall, kung saan ay makikita natin ang malakas na pagbulusok na parang isang malakas na tubig, subalit nagawa naman ni Chorang yung na maiwasan ito sa pamamagitan ng pag-atres. Napapatingin na lang si Chorang yung sa ginagawa ni Yuseong, habang ang ating bida ay naghahanda na ulit para umatake. Sinabi ni Yuseong na ang paggawa ng isang bagay na hindi kayang gawin ng ibang tao para sa kanila, ang tunay na ibig sabihin ng pagiging isang Murem. Makikita natin ang mabilis na pagsugod ni Yuseong habang ang kamao nito ay nagliliyab sa apoy. Makikita natin ang gigil ni Yuseong habang papasugod. Lubos naman na nabahala si Chorang yung habang sa isip-isip nito na ang tunay na kapangyarihan ng Transcendence ay hindi man lang magawang makasabay sa bilis ni Yuseong. Nagagalit na naglunsad si Yuseong ng malakas na suntok na direktang tumama sa pagmumuka ni Chorang yung hindi na lang makapaniwala si Gukon sa nakikita niya, habang si Giho ay napalingon na lang sa ginawa ni Yuseong, samantalang napapangiti na lang si Soso. Makikita natin ang malakas na pagsuntok ni Yuseong kung saan ay tumalsik sa malayo si Chorang yung at bumangga sa isang gusali. Natutuwa na lang si Ryohecho sa nakikita niya, habang si Sona at Bongdeala ay hindi na lang makapaniwala. Habang nakangiti ay sinabi ni Yuseong na tulad ng sinabi ni Chorang yung kanina na ang kalangitan ay pinadala siya dito para sa kapakanan ni Chorang. Sa tingin niya ay tama ito, pinadala talaga siya ng kalangitan para parusahan ang mga tulad ni Chorang na mandirigma na naliligaw na sa landas. Ang Iron Skin, na sinanay sa maraming laban-laban sa mga bandido at mga mananakop, at ang kanyang Surge of Seismic Strength, na ngayon ay halos level 10 na, dagdag pa, sa pagkumpleto ng misyon ay nakakuha siya ng bagong title slot, pwede na niyang gamitin ang 2 titulo ng sabay ngayon, sa pamamagitan ng mga ito, matuturi na rin siyang isang halimaw kahit na hindi gumagamit ng sandata, ngunit ang kalaban niya ay si Chorang yung, sa kabila ng maliit na tsansa na ma-activate ay nagawa niyang magamit ang Great Feats of the Absolute Emperor.
at mas pinalakas nito ang kanyang kamao bago pa tumama ito kay Cho Rang-yong. Sa tingin niya na ang isang suntok na tulad nito ay mag-iiwan ng hindi malilimutang impresyon kay Cho Rang-yong. Habang nakatingin sa pinagbagsakan ni Cho Rang-yong, sa isip-isip ni Yu Seong na hindi niya inaasahan na gagana ng husto ang suntok niya rito, ang tunay na kapangyarihan ng Transcendence ang Mount Hua techniques na ginamit ng bastardo na ito ay naging mas marangya at makapangyarihan, ngunit ang kanyang tunay na lakas ay nakasalalay sa kanyang bilis at kakayahang umangkop, ngunit ngayon ay parang matamlay ito at hindi tulad ng dati nitong galawan. Ano kaya ang problema kay Cho Rang-yong? Nagulat naman si Yu Seong nang makita si Cho Rang-yong habang nagtataasan ng mga bagay sa paligid ni Cho Rang-yong ay hindi na lang makapaniwala si Yu Seong sa nakikita niya. Makikita natin ang pagpatak ng maraming dugo sa sahig habang nakahawak sa may sugat nito na may lumalabas na maraming dugo. Ang level na ni Cho Rang-yong ay level 60. Nag-activate din ang status effect ni Yu Seong na bleeding. Napagtanto ni Yu Seong na ang sugat ni Cho Rang-yong ay bumuka ulit. Gumamit ng telepathy si Yu Seong at sinasabihan si Cho Rang-yong na ginasto talaga siya nito labanan na ganito ang sitwasyon ng sugat nito. Naiinis naman si Cho Rang-yong sa sinabi ni Yu Seong. Nagulat naman si Yu Seong sa ginawa ni Cho Rang-yong. Mabilis na sumugod agad si Cho Rang-yong at sinabi nito na hindi niya kailangan ng simpatsya nito. Agara na pinaangat ni Cho Rang-yong ang espada nito na mabilis naman na nakapunta sa kamay ni Cho Rang-yong at agara naglunsad ng pag-atake na nagawa naman ni Yu Seong na maarang ito. Tinanong ni Yu Seong kung si Mamoru Miyamoto ba ang gumawa sa sugat na meron si Cho Rang. Naiinis naman na pinapatahimik ni Cho Rang-yong ito at agara na umatake. Nagpaikot-ikot naman ang ating bida hanggang sa naglunsad ito ng isang sipa na direktang tumama naman kay Cho Rang-yong. Naiinis na lang si Cho Rang-yong sapagkat di siya makasabay sa bilis ni Yu Seong. Ayon naman sa ating bida na hindi man lang makagalaw si Cho Rang-yong tulad ng mga galaw nito. Habang naghahanda umatake ay pinapatahimik ni Cho Rang-yong si Yu Seong at ginamit nito ang Cloud Stepping Dash. Kaya mabilis na nakalayo si Cho Rang kay Yu Seong habang naghahanda si Cho Rang-yong ng isang malakasan na pag-atake. Sa isip-isip ng ating bida na pamilyar sa kanya ang sitwasyon, ang galaw at boses ni Cho Rang. Ang hindi mapigil at nag-uumapaw na emosyon, ang mukha ng desperasyon, hindi niya lubos maisip na makikita niya ng ganito ang hitsura ng mukha ni Cho Rang-yong. Itong mga damdaming imposibleng itago, ang lungkot, ang galit, pati na ang sama ng loob, ang parehong ekspresyon na meron siya noong araw na tinalo siya ni Chonma, nang hindi niya mapigilan ang mga emosyon na ramdaman niya noon sa pagkawala ng lahat ng malalapit sa kanya. Ang prodigy ng Merem World na walang sino man na makakahabol dito, hindi lamang siya nagkaroon ng kakayahan, kundi may kaakit-akit na hitsura din ito, magandang kutis na balat at ang boses na kinaiinggitan ng lahat ng tao sa paligid niya, ngunit hindi ito ang naging bayani, isang taong perpekto mulang papagkabata, at isang henyo na inaasahan na magiging isang malakas na master sa hinaharap, isang taong kasing antas ni Jeum Namgang na kinilalang greatest hero of all time, at gayunpaman hindi siya naging bayani sa mundo ng Merem, siya ang nagtapos sa destructive order ng Mount Hua. Kaya may pagkakataon na napatay niya si Chonma at naging bayani pagkatapos ng kanyang kamatayan, ngunit ang Cho Rang-yong naaalala niya ay hindi tinawag na bayani ng sinuman. Ang mga sugat na natamo niya kay Miyamoto at ang pagkawala ni Jung Myung, ang isang desperado at masakit na laban na hindi niya namamalayan ay lalo lang lumalala. Isa lamang itong talunan. Tulad niya, makikita natin na nahawakan ni Yu Seong si Cho Rang-yong sa kamay at leeg para pigilan ito. Naiinis naman na sinabi ni Cho Rang-yong na bitawan siya ni Yu Seong, kaya malakas na nagpakawala ito ng maraming suntok habang sinasabi na huwag siyang hahawakan ng maruming kamay ni Yu Seong. Ngunit sinabi ng ating bida na tama na ang laban na ito. Tumigil na si Cho Rang-yong o baka gusto nitong baliin niya ang kamay nito. Ayon naman kay Cho Rang-yong na wala siyang pakialam kung baliin man ni Yu Seong ang kamay niya. Kaso nga lang kung kaya itong gawin ni Yu Seong, sabay malakas na hinailan nito ang kamay niya at umikot na kinagulat naman ni Yu Seong. Nagpalabas na din si Cho Rang-yong ng isang malakas na pag-atake kung saan makikita natin ang kulay pink na parang buhawi.
Sinabi naman ni Jeum Namgang na tapos na ang laban. Ayon naman kay Baekru Moyong na kung sinasabi ba ni Jeum Namgang na nanalo na si Cho Rang-yung, sinabi naman ni Jeum Namgang na kabaliktaran ito. Nagulat naman si Baekru Moyong at Pyong Wide dito. Ayon pa kay Jeum Namgang na ang sinumang lumalaban ng hindi isinasaalang-alang ang walang kapantay na lakas ni Yuseong ay palaging matatalo. Nagulat na lang sila Baekru Moyong kung anong walang kapantay na lakas na meron si Yuseong. Ayon kay Jeum Namgang na walang papantay sa stamina na meron si Yuseong. Kung sasayangin nito ang lahat ng ki nito ng ganitong klaseng pag-atake, si Yuseong ang mananalo. Makikita natin na mas lalo ni Yuseong hinawakan si Cho Rang-yung kahit na napapalibutan pa ito ng malakas na pag-atake niya, at agaran na tinulak ni Yuseong ang batok nito gamit ang braso. Sabay mahigpit na hinawakan ng mabuti ang kamay ni Cho Rang, kaya napabitaw na lang si Cho Rang-yung sa pagkakawak sa espada nito at napapasigaw ng malakas sa sakit. Sinabi ni Cho Rang-yung nabitawan siya nito. Naiinis naman na sinabi ni Yuseong na tumigil na si Cho Rang-yung. Nabahala naman si Cho Rang-yung habang bumubulusok pababa. Nakita niya na tatama na ang pagmumuka niya sa sahig hanggang sa malakas na tumama ito sa sahig na nagsanhi ng malakas na pagsabog. Sinabi ni Yuseong na itigil na nila ito. Habang nagpipilit na makaalis ay pinapatahimik ni Cho Rang-yung ito. Sinabi ni Yuseong na tulad ng sinabi kanina ni Cho Rang na ang kalaban ng liwanag ay ang mas maliwanag. Ngunit hindi naangkop ito sa kanilang dalawa dahil kahit kailan ay hindi siya naging liwanag sa umpisa pa lang. Mas alam niya kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng kaibigan. Nawalan siya hindi lamang ng mga kaibigan, kundi pati na rin ng mga kasamang nagtiwala sa kanya at sa taong minahal niya. Ang mga alaala na ito, mananatili sila sa iyo, gaano man karaming tao ang iyong nailigtas at pinoprotektahan sa daan. Sa isip-isip ni Yuseong na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang iligtas ang mga taong nawala sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit ang mapait na mga alaalang ito ay nananatili pa rin sa kanya, dahil sa hindi sapat ang lakas niya, at kasalanan niya ang lahat, parang peklat na nananatili kahit na gumaling ang sugat. Mangiyak-ngiyak na sinabi ni Yuseong na paano na ang isang tulad niya ay magiging liwanag. Hindi siya ang liwanag, isa siyang anino ng mga taong namatay. Napatahimik naman si Cho Rang-yung sa mga naririnig niya. Sinabi ni Yuseong na kung mahirap para kay Cho Rang-yung natalunin si Mamoru Miyamoto, ibig sabihin lang nito ay mas mahirap para sa kanya. Ang taong kumitil ng buhay ng kanilang mga kasamahan ay nasa paligid lang. Pareho sila ng hinahabol. Kahit na alam niya na kinamumuhian siya nito, hindi ba pwede na magtulungan sila para lamang matalo si Mamoru Miyamoto? Malakas na sinigaw ni Yuseong na ang mga taong minamaliit ni Cho Rang-yung ay may mga kaibigan din. Ang mga ito ay may mga pamilya. Ang mga taong ito, at ang marami pang ililigtas niya sa hinaharap, lahat ay nakakaramdam ng parehong sakit na nararamdaman ni Cho Rang. Siya at ang lahat ng nandirito, lahat sila ay nagiging bahagi ng sakit na nararamdaman ni Cho Rang. Lahat ng nandirito ay naiintindihan ito. Kaya kung tapos na nitong ilabas lahat ng frustrations nito, kahit panandalian lang, makipagtulungan ito sa kanya para matalo si Mamoru Miyamoto. Napatahimik naman si Cho Rang-yung sa lahat ng narinig nito. Makikita natin na nakagugumpa din ang kamay nito, hanggang sa inalis na ni Cho Rang-yung ang lakas dito. Nagulat naman si Yuseong sa lumabas sa harap niya. Makikita natin na matagumpay ni Yuseong natapos ang misyon. Ngayon ay pwede na siya magpalit ng class o change class. Sinabi ni Cho Rang-yung na bitawan na siya ni Yuseong hanggang sa binitawan na ni Yuseong ito. Ayon kay Cho Rang na nakuha na niya ang gusto nito kaya bitawan na siya nito. Habang naglalakad palayo ay makikita natin na halos matambas si Cho Rang sa sobrang pagod. Sinabi ni Cho Rang na mukhang nanalo ulit si Yuseong. Ngunit pagkatapos na matalo na nila si Mamoru Miyamoto, hinding-hindi na ulit siya matatalo pa kay Yuseong. Tatandaan ito ni Yuseong. Habang inaalalayan ni Gukon ay sinabihan nito si Cho Rang na sumobra ulit ito sa paggamit ng ki. Napatahimik lang si Yuseong habang pinagmamasdan si Cho Rang yung paalis. Napapabuntong hininga na lang ito. Sa isip-isip niya na ang masamang kapalarang relasyon sa nakaraang buhay niya ay ang lahat ng ito dahil sa pagiging isip bata ni Cho Rang-yung. At saka, nagpa siya ang babaeng iyon na umalis mag-isa, at ito ang dati niyang asawa.
Wala nang dahilan para magsisi pa siya, maaaring ito ay ang kalooban ng langit para maintindihan niya ito, ang kalaban niya sa nakaraang buhay, ngunit isang malaking kalokohan ito, siya ay napalaya na mula sa mga tanikala ng masamang relasyon na iyon, sa tingin niya ay makakalaban na siya ng maayos sa susunod kay Chorang nang wala ng puot sa dibdib niya, mandirigma laban sa mandirigma, huwag magpakita ng masamang hangarin sa mga mabubuti. Ngunit huwag magpakita ng awa sa mga masasama na ang paniwala ay pareho pa rin, hinahayaan lang ni Yuseong si Chorang yung ngayon sapagkat ang bastardong si Mamoru Miyamoto ay nasa paligid lang, mangyayari lang ito hanggang sa matalo na nila si Mamoru Miyamoto, magpipigil siya hanggang sa araw na iyon, nasa punto na siya ngayon na hindi na magiging one-sided ang laban. Magpapatuloy pa siyang magsanay ng husto para magpatuloy siyang talunin si Chorang Yung, kaya dapat ay abangan ito ni Chorang Yung.